po mga kababayan, si Dante Maravillas. O di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo doon sa naging utos ng Supreme Court sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sagutin yung petition for writ of mandamus ng kampo ng mga Duterte para mag-submit yung ating Pangulo sa physical, mental examination, pati hair follicle. Walang problema yon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito sa balita kay press officer Jose Castro, Marcos to heed Supreme Court order to comment on petition to disclose health medical test. Tatalima yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hinihingan ng komento. Di ko magkokomento doon yung Palasyo Malacanang, yung ating Pangulo mismo. Masunurin po sa batas ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung pinalabas na press briefer ng Supreme Court. Sabi dyan, the Supreme Court in bank during its session today, kahapon, April 22, acted on yung petition po ni na Pantaleon Alvarez, Virgilio Garcia, Juan Rania, and Raimundo Wanya versus Ferdinand Marcos Jr. and Ralph G. Recto in his capacity as acting executive secretary. Pantaleon D. Alvarez et al. Filed a petition for a writ of mandamus directing President Ferdinand Marcos Jr. to submit himself to physical and mental examination, including hair follicle drug test. The petition also seeks to direct the President to disclose and publish the medical report indicating the results of the examination, including medical and clinical confirmation of his physical and medical fitness to discharge the powers and duties of the presidency. The Supreme Court, without necessarily giving due course to the petition, directed respondents to comment within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Sabi ni Jose Castro, tatalimaan niya dyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ba? Pero sa totoo lang, itong mga ginagawa po ng kampo ng mga Duterte, iniistorbo lang yung ating Pangulo at pati ito sa mga distraction doon sa issue ng confidential funds at yung impeachment case laban kay Sara Duterte. O di ba? Sabi ni Jose Castro, if that is the order of the Supreme Court, we will follow. A comment will be made, sabi po ni Jose Castro. Inihinga ng Supreme Court ng komento, yung Palasyo Malacanang, yung ating Pangulo. Di, magkukomento siyempre. Okay po? Ganun lang yan. Sasagutin yung Supreme Court. O ngayon, yung kampo ni Sara, imbis sagutin mga kababayan sa proper forum, yung ating Pangulo sa proper forum. Pinapasagot sa Supreme Court, sasagutin sa Supreme Court. Si Sara, pinapasagot sa Congress, sinasagot sa press con. Nag-press con na naman yung abogado niya. Look, 40 minutes ago, Vice President Sara Duterte's impeachment defense team holds a press con in Makati City ngayong araw na to, a day after the House Committee on Justice conducted its second clarificatory hearing on the impeachment complaints against the Vice President. Yan ang gawain nila. Hindi sinasagot sa proper forum, sinasagot sa press con at press release. Nag-press release si Sara. Puro press statement yung nilalabas niya. Tapos nililihis yung issue sa maleta. Yung billion-billion na cash na dumaloy sa kanyang bank account, sa kanyang asawa, ang tinatanong. Pagkatapos, yung maletang akusasyon ng mga 18 Marines, yun ang sinasabi niya. Yung tanong sa iyo ang dapat nasagutin mo, hindi yung mga akusasyon ng mga 18 Marines na pakawala ninyo. Iniiba yung usapan, iniiba yung istorya mga kababayan. Anyway, pakinggan natin mga kababayan pala yung press briefing ni Jose Castro at sumagot na rin, nag-react na rin yung Palasyo Malacanang sa naging
tawag dito, yung statement ni Martin Romualdez kahapon. So, pakinggan natin mga kababayan si Yossi Castro. Naitanong sa kanya ng Malacanang press corps. In a video message, former House Speaker Martin Romualdez says that he refused to be the fall guy on the issue of corruption and budget anomalies. What was the reaction of the president on this statement? And do you see a reason for the former House Speaker to think that he might be the scapegoat? Kung ano po ang nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez, ay hindi po natin ito saklaw. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating Speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan ng Pangulo para managot ang dapat na managot. Pero ang sinabi rin po kasi niya, he denied that he was in control when it comes to the issue on budget when he was still the House Speaker. And kung tutuusin, yung command responsibility daw is more on the executive branch. So do you see this na parang putting the blame on the executive instead of the legislative branch of the government? Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi Correct. po tinulugan, walang Nagpapaimbestiga. pag-cover up, pinaumpisahan po niya ang pag-iimbestiga. Para kung meron mang anomalya at kung sino yung dapat na managot, dapat po na managot. But last na lang, how do you define the relationship between the president and the former House Speaker? Are they in speaking terms? Sa aking personal na pagkakaalam, wala po ako nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin nung... Sa aking pagkakaalam, kung ako'y itatanungin nyo, wala po ako nakita nag-meet sila, nagkausap sila. Wala po. Pero paano po natin i-describe yung kanilang relationship? Are they good? Wala po ako masasabi. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. So, hindi ko rin po sila nakikita nagko-communicate. So, wala po ako masasabi patungkol dyan. Ma'am, may we know when was the last time the president talked to the former House Speaker? Wala rin po ako nakita. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakitang nag-usap. Thank you, Zek. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Magandang tanghali, Yusek. The former speaker didn't mention the president's name in his statement, but he did say executive and command responsibility. So, ultimately, this falls on the president. Ano ang tingin ng Pangulo sa statement na to? Did he feel alluded to? And also, the word laglagan has been floated after this statement by the former speaker. What did you say? It will fall on the president? Yes, because ultimately, as the chief executive, sa kanya po 'yon. Hindi ho ganun ang tingin ng Pangulo sa naging statement ng former speaker. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up. Yun kasi po yung propaganda ng kampo ng mga Duterte na naglaglagan na po. Walang nilalaglag po. At yung statement, mga kababayan, ni Martin Romualdez na yung nag-prepare niyan yan, yung executive, hindi man ang ibig sabihin ng speaker po, dating speaker, mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang gumawa ng budget. Kasi hindi man talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang gumagawa ng budget. Tama, yung executive. Di ba? May Department of Budget and Management, may Finance. In all the departments, sila yung nagpiprepare niyan. Executive siya. Tama?
Kaya lang pinagsasabong mga kababayan ng mga critics, parte ng mga propaganda nila. Pinapalabas, nilalaglag na ni Speaker Martin yung mismong kanyang pinsan, si President Bongbong Marcos. At damayan niya dyan si Sandro Marcos. Yan ang mga kumakalat na balita. Narinig ko kanina doon sa mga usapan sa Billionaire News, ganun. Ang madadamayan niya dyan, si Sandro Marcos na pamangkin ni Martin Romualdez. Plus na mga propaganda po ng kampo ng mga Duterte. Walang ganun po. Kumbaga may madadamay sa executive ako, ang tingin ko, mga department heads, mga secretaries, yusek, nakasabwat ng mga senador at congressmen. Tama? Yun mga kababayan ang totoo niya. Kasi si Martin Romualdez po, hindi member ng BICAM. Wala siyang pirma, mga kababayan. Ang may pirma po, yung chairman ng Committee on Appropriations Committee ng Congress, si Saldico, tapos si Chis Escudero, Senate President. Then yung mga members ng House Committee on Appropriations Committee ng both houses. Yung ibang mga member ng mga senador, wala ding pirma. Yun pinapakita ko po sa inyo. The fact na yung ating Pangulo yung nagpaimbestiga, ang ibig sabihin, walang kinalaman doon yung ating Pangulo. Kaya sabi ko pa nga po, kung ang ating Pangulo sangkot mga kababayan, bakit siya pa yung magpapaimbestiga? Tama po? Yun din ang sinasabi ni Yossi Castro. Kino-confuse yung kwento mga kababayan ng kampo ng mga Duterte para pagsabungin si Martin Romualdez at yung ating Pangulo. Divide and conquer ang strategy nila. O, di ba po? Pinag-aaway, pati si Sandro Marcos ngayon. Pinapalabas, ilalaglag na rin ni Martin Romualdez, pati yung kanyang pamangkin. Ito, pakinggan ninyo itong report ni Corina Sanchez. Matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, posible umanong makaladkad na rin sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Yan ang pinapalabas nila mga kababayan. Pakinggan natin. Dali lang po. Ito siya. Laglagan na nga ba matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, posibleng makalagkad na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Narito Di ba? Yon ang report ni Corina Sanchez through Attorney Jimeno. Yeah. agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Posible daw idamay ni Martin yung pamangkin. Malabo. Paano idadamay ang hindi man sangkot, mga kababayan? At yung mismong si Martin, hindi man sangkot dito si Martin. Sinasangkot lang nila, mga kababayan. Balikan natin si Yossi Castro. O nagkaroon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi lalo-lalo na patungkol sa DPWH. At sa ating po nadinig ni statement ni dating speaker, sinabi po niya na ang pag-i-implement on the ground. So, kaya nga po siguro sa ngayon naiimbestigahan din po ang ibang mga naging opisyal ng DPWH. Correct. So even as alter egos of the President, ito mga cabinet secretaries, and ultimately, yun nga po, sa kanya ang command responsibility as the President. Hindi po ganun ang tingin ng Pangulo. He doesn't feel that he is being blamed by the former Speaker. Yes, because Correct. being the Commander-in-Chief, being the Chief Executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno kahit tamaan na ang kanyang administrasyon? So ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the President, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon, kung meron man. Salamat po. Sunod po na tanong, Ana Bajo, GMA Online. Morning, ma'am.
Ma'am, other matter lang po. May we get Malacanang's reaction? O, ito na yung sa hair follicle, mga kababayan, yung pinag-usapan natin kanina. Kung utos po ng Supreme Court yan, ay gagampan na lang po at gagawa po ng comment. Ma'am, nakausap niyo po ba mismo si Presidente or even si Chief Presidential Legal Counsel Annalisa Logan regarding this? Kung ano po kaya yung magiging nilalaman ng response po Kapag ka nagsuminti po, ibibigay po namin sa inyo. Thank you, ma'am. Saan po na? Good afternoon, Yusek. The ICC Appeals Chamber has affirmed its jurisdiction over President Rodrigo Duterte, ruling that the court can still act on alleged crimes committed while the Philippines was still a member. So does the palace view this as validating the government's compliance sa international obligations? Itong naging desisyon din ng ICC Appeals Chamber. Ang pagpapadala po kay dating Pangulong Duterte ay hindi naman po para tugunan ang utos ng ICC. Sinabi po nga natin, ito po ay nababatay din po sa ating batas at ito din po ay nababatay sa ating relasyon sa Interpol. Before the decision, ma'am, si defense lawyer Nicholas Kaufman parang pinasaringan niya ulit or binanggit niya ulit yung Marcos administration, no? Sa pagdating sa issue ng jurisdiction, ang sabi niya po, let us not forget back in 2023, the government of President Marcos, represented by Menardo Guevara at that time, argued that the court totally lacks jurisdiction. But you may ask yourself, why? Because politics isn't really. Parang ganun po yung sabi niya. Pakisabi po kay Atty. Kaufman, wag mabuhay sa nakaraan. Supalpal na naman po si Update Kaufman. on calls from some groups for the Marcos administration to rejoin the ICC kasi sabi po nila this would serve as a safeguard tyranny and bolster the nation's legal defense against may status na po ba yung panawagan sa Pangulo na mag-rejoin sa ICC? Nung huli ko po itong sinagot, ang sinabi po ng Pangulo ay hindi pa po ngayon magre-rejoin sa ICC. Saan po na tanong? Ivan Mayrina, GMA7. Bibiyahe po patungong Czech Republic si Justice Secretary Vida ngayong araw. What can you tell us about the trip? Meron na ho bang mga nakalatag na mga meetings doon? Katulad ng dati ko sinabi, ang pinakadetalye Yung po kay Saldi ko yan. ay mismo si SOJ Vida ang magbibigay po sa inyo. Pero sa ngayon po ay nakakuha ako ng kanilang update at sa ngayon po, depende po ang magiging aksyon ng ating bansa. Depende po sa anumang mapagkakasundoan with Czech Republic at kung anong magiging paraan sa pagpababalik kay Zaldico. How confident is the administration that former Congressman Zaldico will be brought back to the country after this trip by Secretary Vida? Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Saan po na tanong? IB Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Good morning po. Ma'am, can we confirm, when did VP Sara apply for the travel grant for Europe? Sa ating binigay na ulat or report, April 14 ang kanyang pag-apply o pag-request for travel authority. Her recent statement says it's a last-minute approval and critics are saying po na the Office of the President intentionally approved it hours before her supposed departure. Ano pong opinion? Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Ang Vice Presidente ay Gusto ura-urada. ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel before her intended vacation. So, hindi Gusto niya naman special po yung pagtrato. siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na Hindi pa siya tinanggihan. last minute Kahit walang resolution or kakwenta-kwenta decision yung to, travel. hindi po ganun. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. And Yusek, sabi rin po ni VP Duterte, she's appealing for confidentiality to secure her, for security purposes daw po. Ano pong masasabi ng palasyo dito? Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Hindi po maitatago
ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko Correct. dahil siya isang public servant. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon, presidente at sa Ay, kanyang patama. asawa. Kung kayo ang vice-presidente, nararapat ba na magbakasyon? Correct. Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary Full departure. order. So, yun lamang po. Follow-up question, Mads Moratillo, Net 25. Hi ma'am, related lang po sa question ni Ivy. Usually ma'am, gano'ng katagal po bago binibigay yung travel authority? I mean yung duration like 1 week or 2 weeks after the application? Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang vice-presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. So, hindi po siya dapat issue. So, ang issue na lang dito, sabi nga natin, we expedite the travel request. No? We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Grabe, patama. Sunod po ng tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Up lang dun sa travel authority. Ma'am, yung mga yan, since sinasabi niya naman po na namamasyal lang ang Vice President, wala po bang kakayahan ng Presidente na? Hindi ko naman sinabi na mamasyal. Sinabi ko nagbabakasyon, personal trip. Wala po bang kakayahan ng Presidente na questionin ang Vice Presidente na, oops, teka, pagkara nga lang. Sabi nga natin, ibigay ang hilig Demanding ng walang pa. legality. Tapos ma'am, nabanggit niyo po yung bilyon-bilyon. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito sa pagkakatuklas nga nung bili-bilyong transaksyon sa joint bank account ng Magamang Duterte na isiniwalat ng AMLAC? Hindi ito bago. Hindi ito bago na nadinig natin. So, walang reaksyon ang Pangulo, walang reaksyon ang Palasyo. Mas maganda pong malaman natin kung ano ba ang reaksyon ng Vice Presidente dahil nabunyag itong bilyon-bilyon transaksyon na nakita sa kanyang mga bank accounts. At hindi pa rin po maharap ang Vice Presidente. Ano po ang mensahe niyo sa kanya para harapin na? Ako magbe-mensahe, ako talaga. Unang-una, hindi kailangan bigyan ng mensahe ang Vice Presidente. Unang-una, malaki na po siya. Pangalawa, Vice Presidente po siya. Public servant siya. So, sabi niya, isinusulong niya ang accountability and transparency. Siya po ang dapat na makaalam kung anong dapat niyang gawin. Kung paano ito ipapaliwanag sa taong bayan. Correct. So, di niya po kailangan na Galing anumang si Yossi mensahe mula sa Castro. palasyo. Sunod po na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po kami. Kung may update na po kaya dun sa proposed ng DA na price cap, executive order for imposing a price cap on imported rice po. Sa ngayon, Sam, wala pa po tayo maibibigay na update at yan po ay nakalatag pa lamang. Pero kapag mayroon na po, especially sa iyo, Sam, ibibigay ko kaagad ang resulta. Tapos magpa-follow up lang rin po ako, ma'am, dun sa yung na-mention ni President Marcos nung press con niya nung April 13 na instructing DA and the Tariff Commission to lower tariff sa mga imported na pagkain po. Actually, kinakausap pa po si DA Secretary patungkol po dyan. At muli, ibibigay ko po ang pinaka-update dahil sa ngayon po ay wala pa po talaga tayo maibibigay na update patungkol dyan. Thank you po, ma'am. Sunod po na tanong, Let Narciso, DZRH. Yusek, bago po yung tanong ko, may quick follow-up lang din ako doon sa Travel Authority. Sabi niyo po, a day before, ibinibigay kay VP Sara yung Travel Authority niya. Sa ibang opisyal po ba, ganoon din? Yes, normally. Hindi naman ganun kadali.
Yung tanong ko po, Yusek, nasa level 90 na po yung flight fuel surcharge for April 16 to 30 na inaasahang magpapataas ng pamasahe sa eroplano. Aside from reduction of passenger service and airport navigation charges, what are the other measures being considered to address impact of oil prices to air transportation? Yes, oo, medyo issue po yan, no? Pero kinausap po natin mismo ang DOE at ito po ang kanilang sinabi, na quote, "No existing government subsidy on aviation fuel and the allowable aviation fuel surcharge is set by the Civil Aeronautics Board, not by airlines themselves." So, yun lang po muna ang kanilang mensahe. At may nauna na rin pong pahayag si Presidente, yung sinasabi niyang distinct possibility ang flight groundings. And recently, may statement po ang International Air Transport Association that jet fuel shortage may likely hit the aviation industry by June. Pinaghahanda na rin po ba natin ito? May mga instruction ba si Presidente? At kumusta po ang ating jet fuel supply? Lagi naman po na inuulat sa Pangulo ito at lahat po ng paraan ay ginagawa po para po hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo sa atin. Yan din po ang naiulat noon na maaaring maging resulta yan dahil sa kinakaharap nating krisis dito sa Middle East. Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. Quick follow-up lang din po doon sa Travel Authority ni VP Sara kasi may mga nabahala po nung na-anunsyong na-grant yung kanyang Travel Authority saying na baka flight risk siya at baka hindi na raw po umuwi ng Pilipinas. Pero given nga po na hindi naman niya itinuloy yung biyahe, pero should she try ulit na mag-apply ng panibago, is the palace open to grant her again a Travel Authority? Hindi naman po natin pipigilan ang Vice Presidente sa kanyang paglalakbay. At maliban lamang siguro kung merong ILBO or merong precautionary hold departure order, tingnan din natin kung ano ang kanyang magiging reaksyon kapag siya ay na-issue na ganyan. Thank you, ma'am. Yung question ko po talaga is about asking an update or details po doon sa naging meeting ni President last Tuesday sa preparation sa ASEAN Summit. What can you give us an update po? Opo, according po sa ating National Organizing Committee Chair, si ES Ralph Recto, nag-report siya at nag-update po siya sa Pangulo at all systems go po. So handa po tayo. One quick follow-up lang, ma'am. Kanina po nabanggit ni Cebu Governor Baricuato sa press briefing sa Cebu na may ilang mga meetings na po na canceled na face-to-face na magiging online na daw po in May. Given, because of part of the austerity measures, given that situation po ba, possible pa rin po bang matuloy yung Leaders Summit in May ng face-to-face in Cebu or magiging online na rin po? Tignan lang po natin. Hindi pa po ako nabigyan ng update patungkol po dyan kung ano magiging sistema ng pag-meet. Siguro po pagka natanong ko maya-maya, bibigay ko po yung update sa inyo. Salamat po. Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Follow-up lang din po sa ASEAN. How will the country's hosting of the 40th ASEAN Summit next month be affected by the current political issues involving particularly the Vice President and President Marcos' cousin, former Speaker Romualdez? Katulad na sinabi natin, handa po tayo sa ASEAN Summit, sa pagiging host natin. At kung ano man po ang kinasasangkutan ng Vice Presidente patungkol sa mga di umanong bilyones na transaksyon or worth billions na transaksyon na umiikot sa kanyang mga bank accounts at kung ano man ang nagiging issue kay dating Speaker Martin Romualdez, hindi po ito makakaapekto sa Pangulo dahil ang Pangulo naman po at ang mga kabinete at ang mga concerned stakeholders naman po ang siyang nag-aasikaso para sa pag-host natin sa ASEAN. Di naman po nakakasama ang Vice Presidente sa pagpeprepara ng mga anumang programa ng gobyerno. Yan na po ang muling katanungan mula sa MPC. Narito naman po ang mga katanungan mula sa regional media. Yusek, may karagdagang tanong po mula sa Negros Island Region tsaka Caraga Press through the Philippine Information Agency. Unang katanungan mula kay Everlita Arong ng Siquijor Today. The major power crisis in Siquijor has eased following the visit of President Marcos Jr. in 2025.
but the system remains unstable with intermittent outages still occurring. When can residents expect a fully stable power supply, and will the emergency generator currently stationed at Prosielco, which noise is affecting nearby neighborhoods, remain in operation and for how long? Opo, mismo ang DOE ang nagbigay din sa atin ng update patungkol po dyan sa Siquijor. Totoo na nagkakaroon ng mga intermittent outages dito sa Siquijor, pero mas na-improve na po ang sitwasyon kung ikukumpara sa mga nakaraang buwan dahil ito'y nagre-reflect sa operational performance records. At pati po yung kasalukuyang transitory power supplier ay gumagamit na rin po ng high-speed generator sets para po mas mapaganda pa po ang overall system stability ng power dito sa Siquijor. At nagkakaroon man ng mga problema, mga technical challenges dahil sa over-frequency conditions. Ito naman po ay minomonitor closely ng DOE. At So yan po yung mga patama ni Yossi Castro sa mga bilyones ni Sara. May diin po palagi dun sa bilyones na dumaan sa mga bank accounts ni Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Mans Castro. Anyway, yun po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.